kaso binabalot ng takot at katahimikan. Mga kwentong naghihintay ng hustisya. Pakinggan ang salaysay ng mga testigo. Dito lang sa Testigo Tagalog Crime Story. Isang gabi na dapat ay tahimik lamang sa isang boarding house sa Nueva Ecija, ang nauwi sa isang trahedyang hindi inaasahan. Biglang bumukas ang pinto ng isang silid at doon ay nabulaga ang magkalaguyong sina PO1 Arnel Casio at ang kanyang kabit na si Bella Santos. Pareho silang halos hindi makakilos habang nakatakip lamang ng kumot ang kanilang katawan nang madatnan sila ng legal na asawa ni Arnel na si Janice Casio. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang mundo habang nagkakatinginan ng tatlo sa loob ng silid. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang matinding desisyon ang ginawa ni Janice na tuluyang nagbago sa kanilang mga buhay. Taong 2011 na maganap ang pangyayaring ito sa isang payapang lugar sa Nueva Ecija. Kilala noon sa kanilang komunidad ang pamilya Casio bilang isang simpleng pamilya na namumuhay ng maayos. 10 taon ng kasal sina PO1 Arnel Casio at ang kanyang asawang si Janice Casio. Meron silang isang anak na babae na kanilang labis na minamahal at inaalagaan. Dahil parehong abala sa kanilang mga gawain, may kasamang yaya ang kanilang anak sa araw-araw. Sa paningin ng marami, tila perpekto ang kanilang pamilya. Si Arnel ay isang pulis na kilala sa kanilang bayan bilang masipag at matapang sa kanyang tungkulin. Madalas siyang nakita sa mga operasyon at pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang lugar. Samantala, si Janice naman ay isang ulirang may bahay na inilalaan ang karamihan ng kanyang oras sa pag-aalaga ng kanilang anak at sa maliit niyang negosyong butik. Masipag at matyaga siyang magtrabaho upang makatulong sa kanilang pamilya. Dahil dito marami ang humahanga sa kanyang pagiging responsable. Para sa marami, sila ang halimbawa ng isang matatag na pamilya. Ngunit sa likod ng tila perpektong imahe ng pamilya Casio ay may mga hindi pagkakaunawaan na unti-unting bumabalot sa kanilang relasyon. Madalas, napagtatalunan ng mag-asawa ang ugali ni Arnel na tila hindi pa rin nawawala sa pagiging binata. Matapos ang kanyang duty bilang pulis, kadalasan ay dumidiretso siya sa kanyang mga kaibigan upang makipag-inuman. Madalas ay madaling araw na siyang nakakauwi sa kanilang bahay. Dahil dito, madalas masaktan at magtampo si Janice. Sa kabila ng kanyang sama ng loob, pinipili na lamang ni Janice na magtiis para sa kapakanan ng kanilang anak. Alam niyang mahalaga sa kanilang anak ang presensya ng parehong magulang. Pinipilit niyang intindihin ang ugali ng kanyang asawa kahit na minsan ay labis na siyang nasasaktan. Umaasa siya na balang araw ay magbabago rin si Arnel. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila lalo pang dumadalas ang paglabas ng kanyang asawa sa gabi. Unti-unting nagiging mas madalas ang paglabas ni Arnel pagkatapos ng kanyang duty. Minsan ay sinasabi niyang may kasamahan siyang pulis na kailangang kausapin at minsan naman ay may mga kaibigan siyang gustong makasama. Kung minsan ay pumupunta siya sa iba't ibang bar or coffee shop sa kalapit na bayan. Dahil dito lalong nagiging malayo ang kanyang loob kay Janice. Unti-unting nababawasan ang oras na dapat sana ay para sa kanilang pamilya. Isang tanghali,
Habang naglalabas si Janice ng mga damit ng kanyang asawa, ay may napansin siyang kakaiba. Habang inaamoy ang isa sa mga polo ni Arnel, may naamoy siyang pabango na hindi pamilyar sa kanya. Alam niyang hindi iyon ang pabango na ginagamit niya. Para sa kanya, malinaw na pabango iyon ng isang babae. Saglit siyang natigilan at naramdaman ang kakaibang kaba sa dibdib. Pinilit ni Janice na baliwalain ang kanyang napansin na hindi agad mag-isip ng masama. Sinabi niya sa sarili na maaaring may nakasalamuha lamang na ibang tao ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas na magduda, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang kakaibang pabango sa damit ni Arnel. Tuwing naalaala niya yon ay may kirot na nararamdaman sa kanyang dibdib. Para bang may isang lihim na unti-unting nabubunyag sa kanyang harapan. Isang araw habang naliligo si Arnel sa banyo ay biglang tumunog ang cellphone nito na naiwan sa mesa. Dahil walang tigil ang pagring, napatingin si Janice sa screen. Wala itong pangalan, numero lamang ang nakarehistro sa tawag. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay sinagot niya ang tawag. Kaagad niyang narinig ang boses na nagsabing, "Hello." Nagulat si Janice ngunit agad niyang sinagot ang tawag at nagtanong kung sino ang nasa kabilang linya. Ngunit bago pa man magpatuloy ang usapan ay bigla itong ibinaba ng tumawag. Sa maikling sandaling iyon ay malinaw kay Janice na babae ang tumawag. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naaramdaman niya ang matinding pagdududa na nagsisimula ng bumalot sa kanyang isipan. Nang lumabas si Arnel mula sa banyo ay pinili ni Janice na huwag munang banggitin ang nangyari. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan. Natatakot siyang marinig ang sagot na maaaring makasakit sa kanya. Kaya nanahimik na lamang siya habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang kalooban ay nagsimula ng mabuo ang mga tanong na hindi niya masagot. Kinabukasan habang nasa butik si Janice ay dinalaw siya ng kanyang kumare. Nagkwentuhan sila tungkol sa negosyo at sa kanilang mga pamilya. Ngunit napansin ni Janice na tila may nais sabihin ang kanyang kumare na hindi niya masabi agad. Maya-maya ay naglakas loob itong magsalita. Ibinahagi nito na may nakita siyang isang lalaki na kahawig ni Arnel na may kasamang ibang babae sa isang coffee shop. Nagulat si Janice sa kanyang narinig, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Sinabi niya na maaaring katrabaho lamang ng kanyang asawa ang babaeng nakita ng kanyang kumare. Ayaw niyang agad mag-isip ng masama tungkol sa kanyang asawa. Ngunit napansin ng kanyang kumare ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa huli ay sinabi lamang ng kanyang kumare na sinabi niya iyon upang maging tapat sa kanya. Kinagabihan ay nais sana kumprontahin ni Janice si Arnel tungkol sa kanyang mga nalaman. Ngunit sa huli ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Nais niyang makasiguro bago gumawa ng anumang hakbang. Para sa kanya, mas mabuting siya mismo ang makakita ng katotohanan dahil kung hindi, maaaring itanggi lamang iyon ng kanyang asawa. Para kay Janice, napakasakit isipin na maaaring magawa siyang lokohin ng lalaking kanyang pinakasalan. Sa loob ng maraming taon ay naging tapat siya sa kanilang pagsasama. Marami siyang isinakripisyo para sa kanilang pamilya. Kaya kung totoo man ang kanyang hinala, pakiramdam niya ay malaking kahihiyan iyon sa kanyang pagkatao. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Lumipas ang ilang araw at patuloy pa rin ang kanyang pagdududa. Isang araw ay nakatanggap siya ng mensahe sa Facebook Messenger mula sa kanyang kumare. Nang buksan niya ito ay isang larawan ang bumungad sa kanyang screen. Nakita niya sa larawan si Arnel na kasama ang isang babae habang magkasamang naglalakad.
Halos manginig si Janice sa kanyang nakita. Biglang sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nasayang ang lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Agad niyang tinawagan ang kanyang kumare upang malaman kung nasaan ang dalawa. Sinabi ng kanyang kumare na susundan niya ang mga ito upang malaman kung saan pupunta. At hindi nagtagal ay muling tumawag ang kanyang kumare at sinabi kung saan sila tumuloy. Ayon sa kanyang kumare, pumasok ang dalawa sa isang boarding house sa kanilang lugar. Ibinigay nito ang eksaktong address kay Janice. Nang marinig iyon ni Janice ay tila tumigil ang kanyang paghinga. Alam niya ang lugar na iyon ay hindi basta pupuntahan ng magkaibigan lamang. Doon tuluyang tumibay ang kanyang hinala. Kinabukasan ay nagpaalam si Arnel na may out of town seminar na abutin ng 1 linggo. Pinili ni Janice na manahimik at maghintay muna. Sa loob ng kanyang puso ay gusto na niyang harapin ang asawa. Ngunit alam niyang kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa mga sandaling iyon ay pilit niyang iniisip ang kapakanan ng kanilang anak. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at nakauwi na si Arnel mula sa kanyang seminar. Kinagabihan ay muli itong nagpaalam kay Janice na may mahalaga siyang meeting na kailangang puntahan. Napansin ni Janice na tila pinaghandaan ng kanyang asawa ang paglabas. Maayos itong nagbihis at tila naligo sa pabango. Sa sandaling iyon ay alam na ni Janice kung saan patungo ang kanyang asawa. Pagkaalis ni Arnel ay agad na kumilos si Janice. Kinuha niya ang service firearm ng kanyang asawa mula sa drawer kung saan ito ay nakalagay. Maingat niyang inilagay iyon sa kanyang bag. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at sumakay ng taxi. Ang kanyang destinasyon ay address ng boarding house na ibinigay ng kanyang kumare. Nang makarating siya sa boarding house ay napansin niyang bahagyang nakabukas ang pintuan. Tahimik siyang pumasok sa loob ng sala. Mula sa loob ay may mga tunog na nagpapatunay sa kanyang pinaghihinalaan. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit siya sa pinanggagalingan ng ingay. Doon ay tila nagdilim ang kanyang paningin sa galit at sakit. Walang pag-aalinlangang binuksan ni Janice ang pinto ng silid. Sa loob ay nakita niya sina Arnel at Bella na hindi inaasahan ang kanyang pagdating. Pareho silang natigilan at halos hindi makapagsalita. Ang sandaling iyon ay sapat na upang tuluyang mag-iba ang takbo ng mga pangyayari. Sa matinding emosyon, isang desisyon ang ginawa ni Janice na hindi na niya mababawi. Ang kaninang ingay sa silid ay napalitan ng nakakatakot na katahimikan. Matapos ang pangyayari ay napaupo si Janice sa sahig habang umiiyak. Unti-unti niyang napagtanto ang bigat ng kanyang nagawa. Ngunit alam niyang ang lahat ng iyon ay bunga ng matinding galit at sakit na kanyang naramdaman. Sa kabila ng lahat, pinili niyang harapin ang kanyang ginawa. Agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang isuko ang kanyang sarili. Ikunento niya ang lahat ng nangyari sa mga otoridad. Samantala, mabilis ding nagtungo ang mga pulis sa boarding house upang imbestigahan ang insidente. Doon nagsimula ang masusing pagsusuri sa pangyayaring naganap. Unti-unting lumabas ang buong detalye ng trahedya. Mabilis na umusad ang kaso sa korte habang pinag-aaralan ang mga pangyayari. Isinaalang-alang ng hukuman ang sitwasyong kinasangkutan ni Janice dahil nahuli niya ang kanyang asawa sa mismong akto ng pagtataksil. Kinilala ng korte ang matinding emosyon na kanyang naranasan. Matapos ang mahabang prosesyo, napagdesisyonan na hindi siya mananagot sa kasong isinampa laban sa kanya. Dahil dito, hindi siya nahatulan ng pagkakulong. Sa huli ay muling nakasama ni Janice ang kanyang anak matapos ang mahirap na yugto ng kanilang buhay.
Pinili niyang ituon ang kanyang oras sa pagpapalaki sa kanyang anak at sa muling pagbangon mula sa trahedya. Hindi man madaling kalimutan ang nangyari, sinubukan niyang magsimula muli. Unti-unti nilang nabuo ang isang tahimik at bagong simula. Ngunit ang kwentong iyon ay nanatiling paalala kung gaano kalalim ang epekto ng pagtataksil sa isang pamilya.